Papalit na ang mundo ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Manscarpio. Andito po kami ngayong araw po na ito para maghain ng counter affidavit doon po sa basura walang kwenta, panggulo na kaso ni Attorney Manscarpio. Ito po ay mababasura sa nagbibilang po tayo mga araw. Ayon kay Terry Ridon, lumiliit na daw ang mundo ni Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Attorney Manscarpio. Yan po ang pahayag ni Terry Ridon. At ang sabi niya, yung kaso daw na sinampa ni Attorney Manscarpio laban sa kanila ay basura daw. At ang sabi niya, ano lang daw yun, pangpikon lang daw. At saka ang sabi pa niya na ilang araw lang ibabasura daw ito. Parang alam na niya kung ano ang maging desisyon ng korte. At nilagyan pa niya na ilang araw lang daw. Biruin mo, itong sinasabi ni Ridon, pinapakita dito na sinisiraan talaga niya si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa. Parang sinasabi na sambayang Pilipino na si VP Sara Duterte at ang kanyang asawa ay nambubulsa ng pera ng kaban ng bayan. Yan ang ibig sabihin niya eh. Yan talaga ang ibig sabihin niya. Sabaga, mind conditioning sa mga tao, di ba? Para maniwala ang mga tao na nakikinig sa kanya. Tapos, ang sinasabi niya na mabasura nga daw yung kaso laban sa kanya. Kaya pakinggan nyo po yung pahayag ni Terry Ridon tungkol dyan sa sinampang kaso laban sa kanya ni Attorney Manscarpio o laban sa kanila. Pakinggan nyo. Andito po kami ngayong araw po na ito para maghain ng counter affidavit doon po sa basura walang kwenta, panggulo na kaso ni Attorney Manscarpio laban sa mga kinatawan ng House of Representatives. Ito po ay mababasura. Nagbibilang po tayo ng mga araw kung kailan po ito mababasura dahil una sa lahat yung AMNC kahapon ay nag-comply sa subpoena ng Senado, Senate Impeachment Court patungkol sa mismong pinag-uusapan din po ng kaso na ito. So, ang pagtingin ho natin, ang kaso pong ito ay tirang pikon ni Attorney Carpio dahil papalit na ang mundo ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Manscarpio. Kahapon, sinampa na ho lahat ng mga bank deposits. Makikita na ho natin yung tagong yaman ng mag-asawang Duterte Carpio. Makikita ho natin na hindi ho sila yung mga kawawa, walang pera, kundi meron pong 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows pumasok sa kanila pong mga bank accounts mag-asawa. Sino sila para magkaroon po ng 6.7 billion in total transactions? Sila po ay public official, mga abogado, meron pong mga naluluging mga negosyo. Kaya sa susunod pong mga linggo, pag pinag-usapan ho yung unexplained wealth, malalantad po doon na talaga pong walang batayan para magkaroon po ng 6.7 billion. Meron pong tagong yaman ang pangalawang Pangulo. Ito pong kaso laban sa amin ay panggulo, walang kwenta, pagsasayang ng oras, pagsasayang ng papel, at ultimately, ibabasura po ng ating husgado. O di ba ang sabi ni Ridon? Basura lang daw yung kaso na sinampa ni Attorney Manscarpio laban sa kanila. At ito ay mabasura daw ngayong ilang araw lang. Ilang araw lang mababasura daw ito. Uy, alam na alam yung desisyon ng korte. Alam na alam ni Ridon, di ba? Ang galing dito ni Ridon na pag humarap sa media eh. Ang galing manira eh, no? Ang galing talaga manira pag nakaharap sa media. At hindi nyo ba napapansin? Pag si Ridon talaga nagsasalita, lagi yan binabalita sa mga media. Lagi talaga yan. Wala pa akong nakita mga sinasabi ni Ridon na laban kay Vice President Sara Duterte na hindi talaga binabalita ng mga mainstream media. Binabalita talaga, mukhang paborito to si Ridon ha. Paboritong ibabalita pag nagsasalita eh, di ba? Ngayon, ang sabi pa niya na lumiliit na daw ang mundo ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manscarpio. Lumiliit na daw. Ano ngayon kung masupina yung mga bank's record, porket pwede nyo nang buksan ay sasabihin nyo na may kinuha o may binulusang pera si VP Sara Duterte sa kaban ng bayan.
Kagaya nung pag-withdraw doon sa bangko, nag-withdraw lang sa bangko. Sinasabi na nila na binulsa na yung pera. Di ba? Masyadong advance kung mag-isip. Masyadong advance. Porke lang nag-withdraw. Ang sabi nga ng mga branch manager ay hindi po suspicious. Walang suspicious silang nakikita sa pag-withdraw ng pera ng OVP. Wala silang nakikita. Dahil nasa tamang proseso daw ang ginawa para makapag-withdraw ng pera. Pero sila, kapag sila ang nagsasalita, grabe, nilalagyan nila ng yung hindi maganda. 'Di ba? Anyos po lang sinabi, grabe na ang mga sinasabi nila, dumaan lang sa fire exit sa likod. Kung ano na ang mga sinasabi. Isabi nga ni Attorney Michael Pua na dumaan sa exit sa likod dahil doon na rin mismo ang OVP o OVP compound. Nandoon na mismo. Ba't ka pa dadaan sa harap kung iikot ka pa doon, di ba? Kung dadaan ka sa exit, nandoon na mismo, di ba? Nandoon na, lalayo ka pa, dadaan ka sa harapan. Pero ang sasabihin ng mga kritiko ni VP Sara Duterte, may tinatago dahil sa exit daw dinadaan. Wala na talagang magawa itong mga to, no? Wala na Maliit na bagay, bibigyan nila ng kahulugan. Nag-withdraw lang ng pera, sasabihin, binulsa na. Mismo mga branch manager na nga ang sasabi na wala talagang kaya na hinala, sa baga. Unusual, sa baga, hindi palagi ang ginagawa. 'Di ba? Hindi palagian, kaya unusual. Minsan lang nangyari na ganun kalaki nag-withdraw. 'Di ba? Ako sabihin nila, nagbubulsa na ng pera. Makikita yan sa record. At ang pinakamaganda dito, mga kababayan, kapag humarap na yan si Madriaga at sa Castellanes, diyan talaga magigisa ang mga yan sa mga defender ni VP Sara Duterte, yung defense team. Sigurado, pag i-cross-examination ang mga yan, sigurado yan, hindi yan makakasagot. Ang daming mahuhuli dyan sa mga sinasabi nila na hindi totoo. Yan ang magandang abangan natin pag naisa lang yan si Madriaga. Kapag puro script talaga yung mga sinasabi niya, pagdating sa cross-examination, huling-huli talaga siya dyan. Sigurado huling-huli siya. Baka baka iiyak talaga siya ng totoo dyan. At saka yung kay hawak ni Trillanes ng mga records, di ba, pinakita niya dati sa Quadcom. Ang sabi nga ng bangko, wala kaming record na ganyan, hindi nanggagaling sa amin yung mga record na yan na pinakita ni Trillanes. Nung tinanong si Trillanes, ang sabi, nakuha lang daw niya sa mga balita, sa mga dyaryo, di ba? Doon niya nakuha. Tapos ngayon, pagka nakasalang na yan sila sa bilang witness ko laban kay Vice President Sara Duterte, diyan talaga magkalaman. Tingnan natin kung hindi tatahimik ang mga yan. Mapapahiya po talaga sa tingin ko, mapapahiya sila. Kapag kasinungalingan kasi ang ibubulgar mo kuno, kapag i-cross-examine ka na, doon ka na mahuhuli, doon ka na mabubuking. Doon kasi sa Justice Committee sa Kamara, si Madriaga hindi pwedeng tanungin. Siya lang yung salita ng salita, sabay iyak. Walang cross-examination, walang nagtatanong, bawal tanungin. Pero dito, sa Senado, sa impeachment court, kapag witness ka, kailangan kang tanungin, kailangan kang i-cross-examine, hindi pwedeng ikaw lang lahat magsasalita. Kaya pagdating sa cross-examination, huling-huli yan, sigurado yan, huling-huli talaga yan. Maraming itatanong ng abogado niya na hindi niya masasagot. Sigurado yan. Tingnan natin tong reaksyon ni Ridon pagka talagang mabara yung mga witness niya dyan pagdating sa ganyan. Masyado silang masyado silang taas ang tingin sa sarili, masyado silang tama sa mga sarili nila. Di ba? Pero kapag sila ang sampahan ng kaso, sabihin, basura lang yung kaso, pampikon lang daw at ibabasura daw ng korte.
Di ba? Alam na yung desisyon ng korte na ibabasura mga ilang araw lang, di ba? Pero sa loob-loob niyan, kinakabahan na yan eh. Kinakabahan na sa loob-loob niyan dahil iisip niya malapit-lapit na, 2 taon na lang. Wala nang 2 taon, mapapalitan na si Presidente Bongbong Marcos. Eh kung hindi talaga nila mapabagsak si VP Sara Duterte, di ba? Kung hindi talaga nila o hindi talaga sila magtagumpay sa mga plano nilang pabagsakin ang mga Duterte, diyan na sila magkanya-kanyang pulasan, diyan na sila magkanya-kanyang puntahan, takbuhan papunta sa ibang bansa at doon magtatago. Yan ang mangyayari dyan. Hindi yan titira sa Pilipinas pagka si VP Sara Duterte magiging Pangulo. Magtatago yan, magsiliparan yan sa ibang bansa. Sigurado yan, mayayaman yan eh, madami pera mga yan eh, di ba? Madaming pera, baka may mga bahay na yan sa ibang bansa eh. Nakahanda in case na si VP Sara Duterte magiging Pangulo, lilipad na lang sila at doon na lang sila titira para hindi sila makukulong dito.